na ng paghahain ng kandidatura sa tanggapan ng COMELEC pero kanina, iisa lamang ang tumungo sa COMELEC sa Maynila para mag-file ng Certificate of Candidacy. Ito ang 40 taong gulang na si Alikman Ali na kakandidato raw bilang Vice-Presidente. Sa Maguindanao, naghain naman ng kanyang kandidatura sa pagkakongresista sa 1st District si incumbent Representative Didagen Dilangalen. Sabi pa ni Dilangalen, natitiyak niyang muli ang kanyang pagkapanalo sa halalan, lalo umano kung magiging malinis at tapat ang botohan. Sa ngayon, si Dilangalen pa lamang ang nakapaghahain ng kandidatura sa mga kandidato sa provincial level sa lugar. Matapos magsisugod sa COMELEC noong Biyernes ang mga kandidato sa 2010 elections, nagtakda na rin ng araw ng kanilang pagpa-file ng Certificate of Candidacy ang ilang mga bigating politiko. Nagpapatrol Cecil Lardizabal. Nagpakitang gilas ang tambalang Erap Binay sa pagtakbo kaninang umaga sa Makati Track and Field Oval Inauguration Ceremony. Simbolo raw ito na handang-handa na sila sa darating na halalan. Sa 30 ng buwan, maghahain ang kanilang Certificates of Candidacy ang dalawa dahil araw daw iyon ni Gat Andres Bonifacio. To symbol that we are really Sarang Masa because Andres Bonifacio is the hero of the Masa. Sa anibersaryo naman ng Jesus is Lord movement sa Lawag City, inihayag ni Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas Movement na maghahain siya ng COC sa mga susunod na araw. Posible raw na gawin niyang guest candidate sa kanilang senatorial slate si Congressman Bongbong Marcos. Nausog naman sa Nobyembre 28 ang paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga pambato ng Liberal Party. Nauna na nilang binalak na maghahain ng COC sa Nobyembre 27 dahil kaarawan ito ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino. There might be other activities on the 27th because birthday of Ninoy. We decided na 28 na lang. Wala pang malinaw na petsa kung kailan pupunta ng COMELEC ang mga pambato ng Lakas Kampi CMD para mag-file ng COC. Sabi ni Reginald Velasco, Deputy Secretary General ng partido, pakaraw kung hindi sa 30 ng buwan ay sa last day ng filing sa December 1. Cecil Lardizabal, Patrol ng Pilipino. Dalawang arestado sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Subic Yacht Club nitong Biyernes ng hating gabi. Unang naaresto si Michael Ocampo nang bentahan niya ng ilang piraso ng ecstasy ang PDEA buyer. 22 tableta ng ecstasy ang nakuha sa kanya. Dinampot din ang kaibigan niyang si Omar Villaluz na itinanggi namang may kinalaman sa aktibidad ni Ocampo. Tinatayang 100 tableta din ng ecstasy ang nasamsam sa kotseng minamaneho ni Ocampo. Sa inquest proceedings, iginit ng abogado ni Villaluz na palayain ang kanyang kliyente dahil wala naman nakuhang iligal na droga rito. Bukas sinasahang ilalabas ang desisyon dito. Humingi naman ng 10 araw ang abogado ni Ocampo para makapagsumiti ng counter affidavit. Walang inirekomendang piyansa kay Ocampo. Hindi kasi yan, yung sa party nila na yon, may nakakapagbenta sila ng ecstasy and drugs. Without them knowing it, yung isa sa mga nabentahan nila doon, operatiba na natin. We will not tolerate anything like this. We decided to abandon me as an example. Talagang lang na wrong place at the wrong time. Sa isang sikat na mall sa Makati ang kauna-unahang solar-powered parol. Dagsa naman ang tao sa Fort Bonifacio sa Taguig para sa taunang World Pyro Olympics. Nagpapatrol, Gretchen Malalad. Sa unang tingin, ordinaryo at simple. Pero namumukod-tangi ang parol na ito dahil ito ang kauna-unahang parol na pinailaw gamit ang solar power. Ibig sabihin, imbis na kuryente, enerhiya mula sa araw ang nagpapailaw dito. Nakakabit ito sa 2 solar panels at nakakonekta sa isang baterya ng kotse. Itinacharge sa araw at makinang hanggang 10 oras sa gabi. Bahagi ito ng Green Christmas na inilunsad ng Greenpeace at ng lungsod. We are promoting this to the general public, starting here in Makati, with the messages save energy, reduce waste, and walk more, starting this Christmas. Sa Fort Bonifacio, Taguig naman, dumagsa ang mga tao para sa taunang World Pyro Olympics.
At kahit bumuhos ang malakas na ulan, hindi pa rin naawat ang pagtutunggali ng fireworks ng mga bansang Germany at China. What's your favorite, the first one or the second one? Second one. Exciting. Ang ganda. Kahit na naulan, nagdire-diretso pa rin. Sobrang ganda. Sa mga susunod na Sabado, nakatakda rin magpamalas ng ganda ng fireworks ang mga bansang Canada, Australia, Japan, Italy, South Korea at USA. Sa December 19 ang finals ng exhibition kung saan inaasahang magpapakitang gilas din ang fireworks display ng Pilipinas bilang host country. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. At susunod, isang dating PNP chief at isa nagbabalik alkalde ang mga kalaban ni Manila Mayor Alfredo Lim sa 2010 elections. Pero hindi naman natitinag dito ang incumbent mayor. Nagpapatrol Jenny Reyes. Kung nagiging mainit na ang bakbakan ng mga tatakbo sa pampanguluhan at pagkasenador, tila mainit na rin ang labanan para sa lokal na halalan. Isa sa pinakaabangan ng harapan para sa pagka-mayor sa Maynila. Maghaharap ang matagal nang magkatunggali na sina DENR Secretary Lito Atienza at Mayor Alfredo Lim. Si Atienza, hindi pa formal na naghahayag ng kandidatura, pero patungo na raw sa direksyon ng pagtakbo. Nagsilbi si Lim bilang mayor mula 1992 hanggang 1998. Pinalitan siya ni Atienza nang tumakbo siya at matalo sa pagkapangulo. Mula noon, namuno si Atienza ng 3 sunod na termino. Pero nang bumaba si Atienza, ay si Lim pa rin ang pumalit sa kanya. Bukod kina Lim at Atienza, meron pang isang tataya sa karera sa pagka-mayor. Si dating PNP Chief of Police General Abelino Rason na 2 beses nagsilbing hepe ng Manila Police District. Mula 1996 hanggang 1998 sa ilalim ni Lim at 1999 hanggang 2001 sa ilalim ni Atienza. Naglingkod na nga po sila ng tig 9 years, ngunit salat po ang naibigay sa ating mga mamamayan. Hindi natugunan yung pangangailangan nila. Hindi naman nabahala si Lim sa pagharap nilang tatlo. Okay lang, kinakailangan naman may kalaban, di ba? Para magkaroon ng halalan. Mahirap naman yung wala kang kalaban. Kaya all of them are welcome. Mahigit 1 milyong botante ang nakarehistro sa Maynila, na siyang pangalawang pinakamarami sa buong bansa. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Nakipag-usap ang ruling party, Lakas Kampi CMD sa Nationalist People's Coalition para sa posibleng alyansa sa local level kaugnay sa 2010 elections. Sinabi ni Lakas Kampi CMD Secretary General Reginald Velasco, tiwala sila na papaboran ng buong NPC ang koalisyon dahil dati rin namang nilang miyembro ang pambato na administrasyon na si Gilbert Teodoro. Bukod pa rito ang umiiral na koalisyon ng 2 partido sa House of Representatives. Pero ayon kay Congressman at NPC spokesman Rex Gallian, bagamat bukas sila sa pakipag-alyansa, wala pa nangyayaring negosasyon para rito. Sa Amerika, matagumpay na naibenta sa New York City ang puting guwantes na ginamit ni Michael Jackson sa kanyang 1983 premiere na Moonwalk sa Motown. Sa Hard Rock Cafe sa Times Square ginanap ang auction. Umabot sa tumataginting na $426,000 ang halaga ng guwantes na nabili naman agad ng taga-Macau na si Hoffman Ma. Iuwi naman niya para ma-display sa Macau Resort ang gloves. Sunod na i-auction ang mga jacket at sombrero ng King of Pop. Sa pambihirang pagkakataon, binigyan ng permit ang pelikula ni Sharon Cuneta na makapag-shooting sa Forbidden City, Beijing, China, ang maalamat na tahanan ng mga emperor ng China. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Halos hindi makapaniwala si Sharon Cuneta na nagkaroon siya ng oportunidad na marating ang Beijing, China sa unang pagkakataon. Ito'y para maging credible ang pagganap niya ng masalimuot na buhay ng isang Chinese Filipina sa Metro Manila Film Fest entry niyang Manupo 6. Sa isa sa pinakamakulay na highlights ng bisita nila dito sa Beijing, China, nagpunta sina Sharon Cuneta, Shasha Padilla at iba pang bituin sa Forbidden City. Hindi nila malilimutan ang kanilang karanasan sa isa sa pinakamakasaysayang lugar sa buong daigdig. This was the Emperor's world. This was the only world he knew. And people were upset when they couldn't get in. I'm here now and I'm so happy. It's really a dream come true. It's nice. So it's really good. It's good to be here.
Manghang-mangha mga bituin sa halos isang milenyo ng Imperial City ng mga emperor ng China. Lalo pat mas tumingkad ang mga kulay at disenyo nito matapos ang malawak na renovasyon ng mga palasyo. Natutuwa din si Mega na binigyan ng People's Republic of China ng special permit. Ang mano po para makapag-shooting dito at sa iba pang lugar. Proud na proud ako. Ito yatang unang mano po na talagang parang buong Beijing na feature. Yung mga importanteng na ang yabang-yabang lang movie namin. Na parang excited ako na makita ng fans ko. Gumaganap ng mga anak ni Sharon sina Sharon Soto, Heart Evangelista at ang ABS-CBN contract stars na si John Manalo at PBB teen star na si Nicole Uy Shuseng. Ayon naman kay Mega, umpisa pa lang ito na mas lalalim pa niyang pakikisama sa Chinese community. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino, Beijing, China. Naging mahigpit naman ang tagisan ng ganda, talino at pagmamahal sa kalikasan sa katatapos lamang na Miss Earth 2009 sa Boracay. Tinanghal namang Miss Earth si Miss Brazil Larissa Ramos. Miss Air naman ang kinatawa ng Pilipinas na si Sandro Seifert, Miss Water si Jessica Barbosa ng Venezuela at Miss Fire si Alejandra Echevarria ng Spain. Samantala, pumanaw na ho ang tinaguriang palos ng Philippine Movies na si Bernard Bonin. Ayon sa kanyang pamilya, tanggap na nila ang pagkawala ng aktor na ilang linggo ring na ospital dahil sa diabetes. Nakaburol ngayon ng kanyang mga labi sa Heritage Park sa Taguig. Si Bernard ang biological father ng actress at dating beauty queen na si Charlene Gonzalez Bulak. Tinanghal na kauna-unahang Pinoy hotdog king ang isang jeepney driver sa Pasay City matapos itong kainin ang 16 na jumbo hotdog sa loob lamang ng 13 minuto. Yan ang tinambayan ni Mark Logan, exclusive. Hindi siya tumatakbong presidente pero hatak ni Leopoldo Quintos Jr. alias the Black Hole ang kapwa niya mga jeepney driver na may biyaheng Baclaran Mall of Asia. Polpol the Idol ngayon ang bansag sa kanya dahil kalahating milyong piso ang premyong natangay niya dahil sa kakaibang talent, ang pagiging masiba. 3, 2, 1... Binalatan niya ang 13 hotdog sa loob ng 10 minuto, kalaban ng 20 ibang finalist mula sa iba't ibang lugar sa bansa. May tumabla sa kanya pero iniwan niya ito sa tiebreaker nilang 3 minuto, kung saan umupak pa siya ng 3. Likas bang matakaw si Polpol? Alin na galing isang langgunisa? Kumain ako ng isang hamburger ng 2. Yun lang ang laman ko. Laman ng tiyan ko hanggang mag-finals na. Tapos nung gabi, nanalo ka na, no? Ang hapunan mo, hotdog din. Opo. Muli ko siyang hinamon na ubusin ang 5 hotdog sa loob ng 3 minuto. Kapag nagawa niya ito, di busog siya. Pero kapag nahirapan siya, hindi naman ako maselan. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. 32 days na lamang at Pasko na. At yan po ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan niyong malaman. Dahil kung nasa ang balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas! Umasenso ka! Ramang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen,